Nanakaw ang vaccine? Hinawakan ni Jacob ang balikat ng bodyguard. Nagbagong kanyang ekspresyon. Sino umagaw nun sa inyo? Yumuko ang bodyguard. Mga tao ng prinsipe. Binitawan siya ni Jacob. Naglakad pabalik sa desk. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya habang pinapakinggan ang paliwanag ng bodyguard sa kung paano sila hinarang habang papunta dito. Marami sila. Lahat ay may baril at ang suitcase ang sadya nila. Kinuha ni Jacob ang pakete ng sigarilyo at hinampas ito sa palad niya. Pero wala na itong laman kaya naman hinampas niya ito sa sahig. Buiset, paano hindi siya maiinis? Dumating si Arturo sa labas ng pinto. Tito, umangat ang ulo ni Jacob para tingnan siya habang masaya siyang tinanong ni Arturo. Nakadevelop na daw kayo ng bagong vaccine? Saan mo narinig yan? Kumunot ang noo ni Jacob. Nagulat si Arturo at naguluhan. Hindi niya ba inutusan si Valeria na dalhin ang vaccine sa ospital? Lahat ng reporters ay nakatutok ngayon. Sa ospital, unti-unting nagkamalay si Almaro pagkatapos siyang turukan ng bagong vaccine ng doktor. Nakatayo sina Teofilo, Sam at Asher sa gilid ng kanyang kama. Sabik na nagtanong si Teofilo na makitang dumilat si Almaro. Almaro, kamustang pakiramdam mo? Ayos lang. Dahan-dahang umupo si Almaro habang sinusuportahan siya ni Sam. Pumasok ang doktor at si Valeria sa ward. Nakangiting lumapit si Valeria. Mr. McBride, bumagal na daw ang pagkalat ng virus, sabi ng doktor. Mukhang epektibo nga talaga ang vaccine. Tumingin si Teofilo sa doktor at tumango naman ang doktor. Napaka-stable ng saturation ng vaccine na nakuha ngayon ni Mr. McBride. Bumagal ang pagkalat ng virus sa katawan niya at magandang epekto ng vaccine. Tumawa si Teofilo. Magaling Miss Moore, napakagaling yun ni Mr. Santibanez. Wala po yun, Elder Master McBride. Mahinhing ngumiti si Valeria. Tama nga ang desisyon ko na makipagtulungan kay Prince Charles. Gumagana nga talaga ang vaccine. Ngayong mas nagiging mahalaga ako kay Lolo sa bawat araw na lumilipas. Kaunting panahon na lang bago ko makuha si Almaro. Umalis si Asher sa ward kasama ni Teofilo. Malamig niyang tiningnan si Valeria nang nasa pinto siya. Bumitaw siya sa kamay ni Teofilo at umalis. Nagulat si Teofilo. Ikaw bata ka, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Mommy. Hindi man lang lumingon si Asher. Wala nang nasabi pa si Teofilo kaya nilingon niya ang mga bodyguard sa likuran niya at agad naman nilang hinabol si Asher. Umalis na rin si Sam. Naiwan na lang si Almaro at Valeria sa ward. Dumapo ang tingin ni Valeria sa paa ni Valeria. Nakasuot ka ba ng high heels? Nagulat si Valeria at saka sinabit sa kanyang tenga ang mga hibla ng buhok na nakatakip sa kanyang pisngi. Oo, matagal na akong hindi nakapagsuot ng high heels. Hindi pa rin ako sanay. Umiwas ng tingin si Almaro. Kinuha ang dyaryo sa mesa at nagtanong. Pwede ka bang kumuha ng snacks, Miss Moore? Nang marinig na gustong kumain ng snacks ni Almaro, masayang-masaya si Valeria sa atensyon na binibigay sa kanya ni Almaro. Hindi na siya nag-isip pa bago nakangising sumagot. Oo, ikukuha kita kung gusto mong kumain. Umalis siya sa ward. Sinara ni Almaro ang dyaryo saka nagdilim ang kanyang mga mata. Bumalik si Sam sa ward nang umalis si Valeria. Mr. McBride, gumagana ba talaga ang vaccine? Umangat ang ulo ni Almaro. Vaccine ito ni Solomon. Kahit na hindi ito gumana, hindi ako papatayin ito. Nagulat si Sam na para bang alam niya na kung sinong Solomon. Ang tinutukoy ni Almaro. Nahanda mo na siguro ang press conference na mangyayari sa susunod na 2 araw. Tama ba? Tanong ni Almaro. Bumalik sa sarili si Sam. Opo. Ngumiti si Almaro habang tinutupi ang dyaryo at saka seryosong napatingin sa bintana. Magiging interesante yun. Paglipas ng 2 araw sa press conference, hinihintay ng mga reporters at media outlets ang sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, kung nagamot ng vaccine si Almaro, isang malaking himalayon sa kasaysayan ng medical world. Sinakop ng sleeper virus ang Stoslo noon, maraming buhay ang binawi noon. Pagkatapos bumagsak ng mga David, mas lalong nagalit ang mga tao sa balita tungkol sa pekeng vaccine. Halos hilahin ng isang man-made disaster ang buong Stoslo papunta sa impyerno. Makapangyarihan ng vaccine na ginawa ni Solomon noon na kayang kontrolin ang pagkalat ng virus. Nakaupo si Almaro sa wheelchair na tinutulak ni Sam.
Humarap silang dalawa sa media. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay si Valeria, isang apprentice ni Solomon na madalas nang lumalabas sa balita nitong mga nakaraang araw. Nagunahan ang mga reporters na simulan ang interview. Mr. McBride, ayon sa report ay infected kayo ng sleeper virus. At kayo lang ang nag-iisang tao sa mundo na infected ng mutated strain ng virus. Ano pakiramdam niyo pagkatapos mabakunahan? Mr. McBride, epektibo ba ang vaccine? Kaya ba talaga nitong gamutin ang sleeper virus? Unti-unting luminaw ang facial features ni Almaro sa ilalim ng maliwanag na flash ng mga kamera. Nakaupo siya sa wheelchair, nakasuot ng dark suit at natatakpan ng kwelyo ng damit niya ang kanyang Adam's apple. Gwapo, kagalang-galang at hindi siya mukhang infected ng virus. Pinagdikit ni Almaro mga palad at pinatong yun sa kanyang mga hita. Sa sumunod na sandali, isang malawak na ngiti ang lumitaw sa walang emosyon niyang muka. Epektibo nga ang vaccine. Nagulat at nasabi ka mga reports nang marinig yon. Nang itanong ng reporter kung peke ang vaccine, ngumiti si Valeria at sinagot ang matalinong tanong ng reporter. Hindi magiging peke ang vaccine na gawa ng teacher ko. Salamat sa teacher ko, nagawang makarecover ni Mr. McBride ngayon. Isang reporter ang nagtanong. Dahil teacher niyo si Mr. Santibanez, pwede niyo ba siyang papuntahin para sa isang interview? Medyo matigas ang ekspresyon ni Valeria. Sumagot siya ng hindi nagbabagong ekspresyon. Nakapokus ang teacher ko sa pag-aaral ng vaccine ngayon. Sa tingin ko ay hindi siya tatanggap ng anumang interviews. Kaya sana biglang bumukas ang pinto ng hall at isang taong lumitaw sa likod ng liwanag. Napahinto ang lahat ng taong nandoon at napatingin sa direksyon ng pinto. Ilang bodyguards ang nakasunod sa middle-aged na lalaki na pumasok sa kwarto. Bakit nandito si Mr. Herman? Siya si Mr. Herman ng Metropolis. Bihira lang siyang magpakita sa publiko. Pero nandito siya. Nagulat lahat ng reporters. Si Mr. Herman ang head ng Metropolis ng Morwich at malaki ang pagpapahalaga sa kanya ng royal family ng Morwich. Sa kanyang yaman, reputasyon at impluensya, katumbas na niya ang mga nobles. Nang makita siya ni Valeria, merong konting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi itong unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang miyembro ng Metropolis. Alam niya kung gaano kahirap makaharap ang Metropolis. Kahit si Charles ay hindi nagpapadalos-dalos laban sa Metropolis. Lalo na't natalo ng anak ni Solomon si Judah. Nabasa kong balitang yun noon, ang anak nitong si Marigona Herman ay nililigawan noon si Almaro. Pero tinanggihan ni Almaro. Siguro dahil yun sa presensya ni Isabela. Ano naman kung buhay pa rin si Isabela? Kahit naapo siya ni Gonzalo de Lorja, hindi na nga kayang protektahan ng mga de Lorja ang sarili nila dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Gonzalo. Bukod doon, divorce na sila ni Almaro. Anong laban niya sa akin kung pag-aagawan namin si Almaro? Ako ang nagbigay ng vaccine at nagligtas kay Almaro. Mas lalo lang akong papahalagahan ni Lolo ngayon. Basta kakampi ko si Almaro at Lolo, hindi ako matatakot kahit dumating pa si Jacob sa pintong yan. Dahan-dahan tumayo si Almaro mula sa pagkakaupo sa kanyang wheelchair at ikinagulat yun ng mga tao. Ang alam ng lahat ay nasa bingit na ng kamatayan noon si Almaro, tumaasa na lang sa wheelchair para makagalaw. Kaya niya nang tumayo ngayon. Posible bang gumagana talaga ang vaccine? Kaya ba nitong mabilis na pagalingin ang isang taong malapit ng mamatay? Huminto si Solomon sa harapan niya habang ngumiti naman si Almaro at nilahad ang kamay. It's nice to see you, Mr. Santibanez. Solomon Santibanez? Nagulat ang lahat ng reporters. Si Mr. Herman si Solomon Santibanez. Oh my God! Napakalaki ng balitang ito. Natulala si Valeria at napatitig siya kay Almaro. Paano niya nalaman na si Mr. Herman si Solomon? Nakipagkamay si Solomon kay Almaro. Marami akong narinig tungkol sa iyo, Mr. McBride, at matagal na kitang gustong makita. Magaling kang ang binata. Hindi na nakapagtataka kung bakit obsessed sa'yo si Marigona. Nakangiti si Almaro nang lumingon kay Valeria. Hindi ba't si Mr. Santibanez ang teacher mo? Maraming salamat, ginawa mo na magkita kami. Nagbago mukha ni Valeria at lahat ng kamera sa kanya nakatutok. Siya ang apprentice ni Solomon at ginamit niyang vaccine para maligtas si Almaro. Dahil dito siya ang naging sentro ng atensyon ng press conference. Tiningnan ni Solomon si Valeria. Hindi ako tumatanggap ng sinamang apprentice kung pag-uusapan ng apprenticeship. Junior dapat kita. Apprentice ka ni Jacob Robles, hindi ba?
Natulala ang mga reporter sa mga sinabi ni Solomon. Hindi ba't apprentice siya ni Solomon? Napakuyom ng mahigpit si Valeria at hindi niya napigilan ang pamutla ng mukha niya. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nandito si Solomon. Hindi ko dapat hayaang paghinalaan nila ako. Tinignan niya si Solomon at nakangiting sinabi. Si Jacob Robles nga ang teacher ko pero ginagamit niyang pangalan niya para pilitin kayong lumabas. Kailangan kong sabayan ang teacher ko. Tingnan ninyo, ang malaking pangalan na nawala sa grid ay lumitaw na rin. Pagkatapos sabihin yon, lumapit siya sa tabi ni Almaro. Mr. McBride, pasensya na. Tinago ko nga ito sa'yo. Pero, totoong intensyon ng teacher ko na tulungan ka. Masayang masaya ako ngayong nagawa ka niyang tulungan. Kahit paanin nakaka-recover si Almaro mula sa virus infection. Kahit apprentice man ako ni Solomon Santibanez o ni Jacob Robles, nakakatulong pa rin sa kanyang vaccine. Totoo nga. Walang pakialam ang mga reporters kung kanino siya apprentice. Nasa resulta lang ng vaccine ang atensyon nila. Kahit na ginamit ni Jacob ang pangalan ni Solomon para pilitin si Solomon na lumitaw, gumagana ang vaccine at yun ang importante. 2 tao naman na nagmamadaling pumasok sa pinto, si Jacob at Arturo. Okay, ikaw palang nagtatrabaho para kay Prince Charles para nakawin ang vaccine ko. Nakadirekta kay Valeria ang sinasabi ni Jacob habang naglalakad pa palapit. Valeria Moore, apprentice kita at pinagkatiwalaan kita ng sobra. Paano mo ko nagawan traidorin? Teacher, bakit ko kayo tatraidorin? Gusto ko lang iligtas si Mr. McBride para sa inyo at sakang ginamit na vaccine ni Mr. McBride ay ang binigay sa iyo ni Mr. Santibanez. Ngayong magaling na si Mr. McBride, maganda tong balita. Halos lumubog na sa palad niya ang mga kuko ni Valeria pero lohikal at nasa katuwiran pa rin ang mga sinasabi niya. Hindi makahanap ng gamot si Jacob para kay Almaro pero naging matagumpay ang vaccine ni Solomon. Kaya naman, sino man ang purihin ni Valeria ngayon? Nakasaksi ng medical miracle ang mga reporters. Pinapatunayan nito na epektibo ang vaccine ni Solomon. Tila hindi inaasahan ni Jacob na sasabihin yun ni Valeria. Unti-unti nagdilim ang ekspresyon niya habang iniisip kung paano siya nito tinraidor at nakipagsabuatan kay Charles para maagaw ang vaccine mula sa kanya't makuha ang papurit respeto ng publiko. Suminghal si Jacob. Binigay sa akin ni Solomon ang vaccine na yon para sa research. Hindi nito magagamot si Almaro McBride dahil infected siya ng bagong type ng sleeper virus na walang incubation period. At sakang vaccine na nakuha ko kay Solomon ay na-develop na 10 years ago. At magagamit lang yun ng mga taong infected ng ordinaryong sleeper virus. Wala kang alam sa virus o sa vaccine pero ang lakas ng loob mong gamitin yun sa kanya? Kinilabutan si Valeria at tila nanigas sa mga tao sa paligid nila. Wala ring magawang makakapagsalita. Saka tinignan na Jacob ang grupo ng mga reporters. Bakit natin pinag-aralan ang antibodies? Ang vaccine na na-develop ng mga David ay may layunin na maabot ang anti-cancer effect at ma-improve ang human genes gamit ang virus para maiwasan ng ilang sakit. Isa yun sa idea na merong napakagandang objective. Pero sa kasamaang palad, nabigo ang mga David na nagdulot ng napakalaking sakuna sa populasyon ng mga tao. Ang pinag-aralan namin ay katulad din ng pinag-aralan ng mga David noong una. Ang tanging pinagkaiba lang namin sa mga David ay hindi kami kailanman gagamit ng human trial. Tiningnan ulit ni Jacob si Valeria nang sabihin yun. 3 taon ka nang natututo't nakasunod sa akin. Sa 3 taon na yon, hindi mo pa ba ito naintindihan? Nagbulungan ng mga reporters. Pagkatapos mabunyag ng virus research ng mga David, ang tanging naisip lang ng publiko ay ang sakunang nangyari noon. Karamihan sa kanila'y nataranta, natatakot na muling mangyayari. Ang sakunang yun kaya naman napaka-importante sa kanila ng infection ni Almaro at epekto ng vaccine. Isang reporter ang nagtanong kay Solomon, Mr. Santibanez, talaga bang walang silbi ang vaccine kay Mr. McBride? Umiling si Solomon. Nagingay ang mga reporters, nagsimula ulit umubo si Almaro at malala ang ubo niya ngayon. Agad siyang sinuportahan ni Sam pero agad na tumulong dugo mula sa palad ni Almaro. Natakot ang lahat ng reporters. Ang mga gwardya sa paligid ng press conference ay lumapit para palabasin sila. Huwag na kayong kumuha ng pictures. Tapos ng press conference. Napako si Valeria sa kinatatayuan niya. Kasing puti ng papel ang mukha niya habang pinapanood niyang tuloy-tuloy na umubo ng dugo si Almaro. Paano ito nangyari? Malala ang side effects ng vaccine.
Dalhin mo na siya sa ospital ngayon. Natatarantang sabi ni Solomon kay Sam. Tumango si Sam at sinuportahan si Almaro. Bago sila umalis sa eksena kasamang iba, umalis din si Solomon. Hindi pinansin ni Jacob at Arturo si Valeria at agad na sumunod sa iba pa sa ospital. Hindi pinansin ni Jacob at Arturo si Valeria at agad na sumunod sa iba. Sa ospital, sinugod si Almaro sa intensive care unit. Walang ibang pwedeng pumasok bukod kay Jacob at Solomon. Pagkatapos malaman ni Teofilo ang sitwasyon, mula kay Sam napaupo siya sa bench. Paano to nangyari? Sobra siyang nagtitiwala kay Valeria, kaya siya mismo nagturok ng vaccine kay Almaro. Hindi niya inaasahan na hindi lang hindi gagana ang vaccine pero meron din itong malalang side effects. Pinahama kong apo ko. Sumugod si Valeria pero huminto sa koridor. Napatingin na lang siya kay Teofilo at sinabing, Elder Master McBride, hindi ko gustong ipahamak si Mr. McBride. Gusto ko lang siyang iligtas. Tama na. Irritable na si Teofilo dahil naloko siya at sinugod sa intensive care unit si Almaro dahil pinili niyang maniwala sa mga sinasabi ni Valeria nang walang pag-aalinlangan. Habang nakatingin kay Valeria ngayon, mas lalo pa siyang nainis. Pinagkatiwalaan kita ng sobra at itong ibabalik mo sa amin? Hindi ko to palalampasin at kapag may nangyari sa apo ko, umalis ka na sa harap ko. Naniga si Valeria. Paano to nangyari? Narinig kong usapan ni Solomon at Jacob. Malaki ang tsansa ko na magtagumpay basta mapasa kamay ko ang vaccine. Nawalan siya ng lakas. Saan siya nagkamali? Dumating si Isabela sa koridor kasama ni Asher at Edward. Nagulat si Valeria nang makitang silver suitcase na hawak-hawak ni Edward. Anong nangyayari? Pinapasok sila ng mga bodyguards. Lumabas ng intensive care unit si Solomon. Nakasuot siya ng protective clothing. Dala mo ba? Inabot ni Edward ang silver suitcase kay Solomon at dahan-dahan tumayo si Teofilo at tinignan sila. Kaya ba nitong maligtas si Almaro? Kinuha ni Solomon ang suitcase. Basta't handang maniwala si Elder Master McBride. Hindi na nagsalita si Teofilo, lalo na at muntik nang ikamatay na Almaro ang vaccine na hinayaan niyang iturok ni Valeria. Pero sa puntong ito, kailangan niyang maniwala kay Solomon kahit na ayaw niya. Pumasok si Solomon sa intensive care unit, dala ang suitcase. Si Valeria na hinarang ng mga bodyguards ay sinigawan sina Isabela at Edward. Plano niya to, hindi ba? Siguradong plano nila ito. Ninakaw kong vaccine nila. Bakit meron pa rin silang hawak na katulad nun? Plano nila to. Dahan-dahang lumingon si Isabela kay Valeria. Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng mga labi niya. Anong planong sinasabi mo? Nangalit ang mga ngipin ni Valeria. Isang type lang ng vaccine ang na-develop ni Solomon. Pero meron kang 2 vials? Peke ang binigay mo sa akin. Ngayong wala na akong kontrol sa sitwasyon. Wala na akong pakaalam pa dahil walang silbi ang vaccine na nakuha ko. Peke ang vaccine na yon. At parte itong lahat ng plano nila. Ngumisi si Isabela. Sino nagsabi sa'yo na iisa lang ang vaccine? Hindi nakapagsalita si Valeria na para bang merong nakabara sa lalamunan niya. Ang vaccine na pinagtulungan niyong nakawin ni Charles ay ang vaccine na ilang taon na na-develop ni Solomon. Nakakagamot nga ng sleeper virus ang vaccine na yon. Pero ordinaryong sleeper virus na may midterm na sintomas ang kayang gamutin nun. Pinagmasdan siya ni Isabel at kalmadong sinabi, Hindi ba't apprentice ka ni Jacob? Kinuhanan mo pa ng dugo si Almaro para sa testing. Professional si Jacob sa field na to. Kaya siguradong alam niyang hindi ordinaryong sleeper virus ang infection ni Almaro, hindi ba? Unti-unti namutla ang mukha ni Valeria. Sinabi nga ni Jacob na hindi infected si Almaro ng ordinaryong sleeper virus. Pero Miss Moore, sandali mo palang nakikilala si Almaro, tama? Bakit ka nag-aalala na sobra sa kanya? Tinitigan siya ni Isabela. Gusto niyang alisin ang pagpapanggap ni Valeria. Huwag mo sabihin sa akin na matagal na kayong magkakilala at kilalang kilala mo na si Almaro at mga McBride. Balak mo bang gamitin ang pagkakataon na to para makuha ang approval ng mga McBride? Nabaling ang tingin ni Teofilo sa katawan ni Valeria nang marinig yon. Walang nakakaalam sa iniisip niya. Halatang meron ka ba sa mukha ni Valeria? Gusto ko si Mr. McBride. Kaya anong mali kung nag-aalala ko sa kanya? At saka, divorced na kayo ni Mr. McBride. Anong karapatan mo ipagbawalan ng ibang babaeng niligawan siya? Ikaw ang bahala. Suminghal si Isabela, tinaplos ang buhok ni Asher.
May 3 anak si Mr. McBride. Kung gusto mo siyang makasama, kailangan mo munang makuha ang loob ng mga bata. Suminghal si Asher na nakatayo sa tabi ni Isabela. Hindi siya karapat-dapat na maging mami namin. Bakit hindi pa namatay ang bruhang to? Bakit hindi siya namatay 3 years ago? Tahimik na lumipas ang oras. Nakaupo si Teofilo sa bench. Namamawis ng magkadikit niyang mga palad bago lumabas sina Solomon at Jacob sa intensive care unit. Lahat ng mga matay na sa kanila. Napatayo si Teofilo. Anong nangyari? Inalis ni Solomon ang kanyang mask. Kailangan ng oras para obserbahan siya. Nakadepende na yan sa mga willpower niya ngayon. Napatras si Teofilo at sinuportahan ni Sam. Nakatulala pa rin siya pagkatapos makaupo. Sinabihan ni Solomon si Isabela na kausapin siya ng mag-isa sa koridor. Tinitigan siya ni Isabela. Dad, maapektuhan ba siya ng vaccine na una niya nakuha? To be exact, walang malaking epekto. Tumalikod si Solomon. Isa lang itong maliit na side effect mula sa rejection. Mahirap pasunurin ang cell ng sleeper virus. Nang iturok ang vaccine sa katawan niya, ang mga kumalat na cells ay magsisimula na maging active at pabibilisin ng metabolism. Hindi yun kakayanin ng katawan niya, pero hindi siya mamamatay. Natigilan si Isabel at napatikom ang mga labi. Kung alam niya lang na magdudulot ng malaking reaction ng vaccine dahil sa rejection, hindi siya sumugal. Pinagaan ni Solomon ang loob niya. Hindi mo kailangan magsisi. Plano ko talagang ipagamit kay Jacob ang vaccine na yon para sa research. Kahit na hindi mo sinabihan si Edward na maghanda, 2 pa rin ang vaccine na mapupunta sa kanya. Kahit na anumang type yon, walang negatibong epekto kay Almaro yon. Pero hindi nagtagumpay sina Valeria at Charles. Pagkatapos umalis ni Solomon, mag-isang tumayo doon si Isabela hanggang sa may nagsalita. Hindi ko inaasahang ikaw ang nasa likod ng issue ng vaccine. Hindi lumingon si Isabela, pero alam niyang si Valeria yon. Lumakad si Valeria sa harapan niya at suminghal. Kapakanan lang ni Mr. McBride ang nasa isip ko. Pero ikaw na ex-wife niya ay sinusubukang ipasang lahat ng sisi sa akin? Wala ka ba talagang pakialam sa buhay niya? Ikaw ba? Walang pagbabago sa expression ni Isabela na tignan niya si Valeria. Tinurukan mo siya ng isang vaccine hindi mo naintindihan ang laman. Nagbagong expression ni Valeria. Dahil nangialam ka, nilapitan niya si Isabela. Kapag nalaman ni Elder Master McBride na ikaw ang dahilan kung bakit nasa sitwasyon na tong apo niya, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Malamig ang mga mata ni Valeria habang nananahimik si Isabela. Nalaman kung hindi ka gusto ni Elder Master McBride. Divorce naman kayong dalawa. I suggest na huwag ka namang ialam. Oo nga pala, ngumiti si Valeria. Hindi galit sa akin si Mr. McBride. Baka hindi ka niya mahal. Kalmado siyang tinignan ni Isabela. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Isabela nang walang anumang tuwa. Kung ganun, congratulations Miss Moore. Tinatanggap kong blessing mo. Tinapik ni Valeria ang balikat niya, tumalikod at umalis. Pinanood ni Isabela ang pag-alis niya. Nagdidilim ang kanyang mga mata. Sa ilang araw na nasa coma si Almaro, gumawa ng gulo ang kawalan ng bisa ng vaccine. Ang mainit na debate ay nasa nabunyag na identity ni Herman. Si Charles sigurong pinakamalaking talunan. Mininopolyo niya ang supply chain ng vaccine at pinagbawalan na pumasok sa ibang bansa. Nabigo ang plano niyang gamitin ng vaccine para mabagong sitwasyon niya. Pero hindi alam ng media ay 2 araw nang gising si Almaro. Nakatayo si Sam sa dulo ng kama at nag-report. Mr. McBride, pagkatapos niyong ipaanunsyo sa akin na hindi epektibo ang vaccine sa inyo, nawala ng tiwala mga tao kay Charles. Lahat ng vaccines na may kinalaman sa kanya ay hindi tinanggap. Nakatayo si Almaro sa harapan ng bintana. Nilalaro ng kamay niya ang nakapasong halaman sa bintana. Malaki din ang sakripisyo ni Solomon. Sa oras na i-announce ang kawalan ng bisa ng vaccine, nahila sa putikan ng reputasyon niya at nalaman ng lahat na siya ay si Herman. Mahigpit ang pagbabantay sa ospital, kaya hindi nakakapasok ang mga tao. Binayaran ng hospital staff para walang makaalam sa sitwasyon ni Almaro. Nawalan na ng kapangyarihan si Charles at pagkatapos maayos ni Adams ang mga problema. Siya ang iboboto ng bagong presidente ng Stoslo kung wala na magiging problema pa. May sumagi sa isipan ni Sam. Oo nga pala, ilang araw na nagpupunta si Valeria para makita kayo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na si Miss Taylor ang nag-frame up sa kanya tungkol sa vaccine. At sinabi niya yun kay Elder Master McBride. Naniniwala siya kay Valeria at sinisisi si Miss Taylor.
Tumigil si Almaro sa ginagawa niya at lumingon ng kaunti. Madilim at malungkot ang mga mata niya. Isang silver-white na kotse ang dahan-dahang bumabaybay sa yellow poplar forest. Ang malawak na damuhan at hilera ng matataas na puno parang isang oil painter sa ilalim ng maliwanag at kulay asul na langit. Sa magandang ngunit tagong area na ito nakatira si Jacob. Pinarada ni Maddie ang kotse sa labas ng isang 3-story tall villa na may sariling damuhan. Nakasaradong pinto ng bahay. Lumabas ng kotse si Isabela. Pinindot ni Maddie ang doorbell at matagal bago may sumagot sa pinto. Dumungaw ang lalaki sa mula sa likod ng pinto at nagtanong, "Sino kayo? Nandyan ba si Mr. Robles?" "Wala." Biglang sinipa ni Maddie ang pinto nang isasara na sana ito ng lalaki. Pinunot ng lalaki ang isang baril para protektahan ang sarili pero agad siyang napahigaan ni Maddie sa sahig. Kinuha ang baril at tinutok sa ulo niya. Sinuntok ni Maddie ang lalaki nang may marinig na ingay mula sa taas. Pumasok sila ni Isabela sa villa. Mayroong senyales ng gulo sa bahay. Magulo ito at may dugo sa sahig. May mga gumagalaw sa itaas kaya mabilis silang nagpunta sa study. Habang hawak ang baril, sinipa ni Maddie pabukas ang pinto. Pero ang nakita nila si Arturo na nakatali sa upuan. Sinipa nitong isang vase para gumawa ng ingay. Nagulat si Isabela. "Mr. White?" Agad siyang lumapit para kalagan ito at inalis ang tape sa bibig nito. Hinihingal si Arturo na magsalita. "Kinuha ng mga tao ni Charles ang tito ko. Tinaling nila ako dito para hindi ako makapag-report." Tinabi ni Maddie ang baril niya at kumunot ang noo. "Tama nga si Mr. McBride. Hindi pa kakawala ni Charles si Mr. Robles. Hunin sila." Tinulungan ni Isabela si Arturo na makatayo at nakita ang dumudugo ang sugat nito sa binti. "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako." "Oo nga pala. Paano kayo nakapasok?" "May lalaki." Pinutol ni Isabela ang sasabihin niya. Pinatulog na siya ni Maddie. "Kailangan mong pumunta sa ospital. Dadalhin ka namin doon." Nagmaneho si Maddie papunta sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Mas lalo nangumutla si Arturo sa paglipas ng bawat minuto. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo mula sa sugat niya dahil siguro naipit ang mga blood vessels. Basang-basa ng kanyang pantalon, 1 pulgada mula sa sugat, tinalian ni Isabela ng telang binti ni Arturo. Tinignan siya ni Arturo at nanghihinayang nang ngumiti. "Masaya akong dumating ka. Akala ko'y mamamatay na ako doon." Tinignan siya ni Isabela. "Kailan nila nakuha si Mr. Robles?" Sumagot siya. Mga 1 oras nang nakakalipas. Sa ospital, agad na tinulungan ng doktor na patigilan ang pagdurugo ng sugat ni Arturo. Habang naghihintay si Isabela sa labas, lumapit si Maddie pagkatapos ay tawagan. "Ma'am, nasabihan ko na si Mr. McBride tungkol dito. Nagpapadala na siya ng tao para iligtas si Mr. Robles." Tumango si Isabela dahil walang nakakaalam sa status ni Almaro at dahil sa kaguluhan na corner na si Charles at walang magagawa kay Solomon. Pero pwede niya pa rin ibuntun yon kay Jacob kung bakit naman nila tinali si Arturo. Siguro dahil sa family background dito. Siya lang nag-iisang anak sa pamilya nila, hindi katulad ni Jacob. Lumabas ng warden doktor at saka nagtanong si Isabela. "Kamusta si Mr. White?" Ngumiti ang doktor. Maswerte siya na makarating kaagad dito. Hindi siya nagkaroon ng hemorrhagic shock. Tinahikong sugat niya at kailangan niya lang magpahinga ng ilang araw. Pumasok si Isabela sa kwarto. Nakahiga si Arturo sa kama at tumingin sa kanya. "Salamat. Wala yun." Tumayo si Isabela sa tabi ng kama. "Nung nagkita tayo sa Loxelia, tinanong ko si Miss Moore, tiyuhin mo. Sinusubukan bang tulungan ng palihim ang tiyuhin mo?" Iniwasan niyang usapan dahil gusto niya itong panatilihing sekreto. Napahinto si Arturo at ngumiti. Namumutla ang mukha niya. "Hindi nagtatrabaho ang tito ko para kay Charles. Fan siya ng experiments." "Paano ko ba sasabihin? Obsessed siya sa sarili niyang mga experiments at walang pakialam sa mundo't mga hinaing ng pamilya niya. Umalis siya sa pamilya niyo?" Narinig ni Isabela kay Almaro na may umalis sa pamilya Arturo noon. "Siguro si Jacob yon." Tumango si Arturo at napatitig sa kisame. Pangarap niya na maging kasing galing ni Solomon. Sa Stoslo, bukod sa mga David, alam ni Charles na gumagawa ng research ang tito ko. Noong lumabas ang skandalo sa pagkakasangkot ng mga David sa virus research, natakot si Charles na maturo yun sa kanya. Kaya naman lumapit siya sa tiyuhin ko. Hindi ko alam kung paano nahanap ni Charles ang tito ko dahil wala naman siyang komunikasyon sa labas. Naglakad si Isabela papunta sa gilid. Humawak siya sa gilid ng cabinet. "Baka kay Valeria Moore."
Tinitigan siya ni Arturo nang mabanggit si Valeria. Bakit ka sobrang interesado kay Valeria? Huminto si Isabela sa harapan ng bintana. Mas naging malambot ang linya ng mukha niya dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Dahil hindi siya si Valeria Moore. Naupo si Arturo. Hindi siya si Valeria? Pumunta ako sa Loxelia para makuha ang impormasyon niya. Ang Valeria na kilala ko'y nagtrabaho sa Loxelia 9 years ago. Meron ako ng lahat ng impormasyon niya at ibang-ibang Valeria na to sa Valeriang nakilala ko. Lumingon si Isabela kay Arturo pagkatapos na sabihin yon. Namatay si Valeria dahil sa sunog 3 taon na nakalipas. Nasa server pa rin ng ospital ang inisyu na death certificate. Natigilan si Arturo. Hindi niya masyadong kilala si Valeria pero alam niyang estudyante ito ng tito niya. Pero hindi niya to kilala bago yon. Kung isa siyang impostor, posible bang hindi alam ng tito ko? Nagtataka si Arturo tungkol doon. Ngumiti si Isabela. Alam mo ba kung paano magpanggap? Minsan siya naging pinakamalapit na tao kay Valeria at kilala niya mga tao sa paligid nito. Alam niyang lahat ng tungkol sa kanya. Hindi magagawang matukoy ni Jacob na ang kasalukuyang Valeria ay hindi Valeria na estudyante niya mula sa Turner. Bukod sa pagbabago sa itsura niya, meron siguro siyang sinasabi para makumbinsi si Jacob na siya ay si Valeria. Samantala, sa Central Hospital, kalokohan. Nakasimangot si Teofilo na tignan si Elmarong nakaupo sa kama. Kung hindi pinagpalit ni Isabela ang vaccine, malalagay ka ba sa sitwasyon na to? Huminga siya ng malalim at tinasang kamay. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Kailangan mo putulin ang kaugnayan mo kay Isabela, Taylor. Pinikit ni Elmarong mga mata at suminghal. Anong mangyayari pagkatapos namin mag-divorce? Dumilat siya at matalim ng tingin. Tanggapin ko si Valeria? Natigilan si Teofilo. Kahit na inagaw ni Valeria ang vaccine mula kay Solomon, ginawa niya yun para iligtas si Elmaro. Kung hindi nila pinagpalit ang vaccines, hindi malalagay si Elmaro sa mapanganib na sitwasyon. Hindi rin buo ang tiwala ni Teofilo kay Valeria, kaya hindi niya itutulak ang dalawa sa isa't isa. Kahit sinong babae, bukod kay Isabela ay mas mabuti. Ngumiti si Elmaro, pero nakakatakot ang kanyang ekspresyon. 3 taon nang nakalipas, pero nangingialam pa rin kayo sa buhay ko? Sumigaw si Teofilo. Ako ang lolo mo at ginagawa ko to para sa ikabubuti mo. Kahit na hindi niya kasalanan ang nangyari noon, kung wala siya, hindi ka magiging infected at hindi mahuhulog sa patibong nila. Alam niyang inosente si Isabela pero muntik na mamatay si Elmaro simula nang dumating siya sa buhay niya. Naaawa siya sa nangyaring aksidente kay Isabela pero hindi dapat sila magsama. Hindi din dapat sila mag-usap pagkatapos ng divorce. Nagdilim ang mga mata ni Elmaro pagkatapos ng maikling sandali, gumisi siya. Kung hindi dahil kay Isabela, baka patayin na ako. Sa tingin ninyo, bakit gugustuhin ni Solomon na tulungan ako? Natigilan si Teofilo at hindi sumagot. Suminghal ulit sa Elmaro. Sa tingin niyo ay mga manipulative sila, pero kung hindi nila yun ginawa, nagtagumpay sana si Valeria o baka si Charles. Sumandal siya sa headboard. Tama nga siguro ang tatay ko. Hindi niya pinag-iisipan ang mga desisyon niyo. Sa ayaw niya man o sa gusto, ang nangyari sa amin ni Isabela hindi lahat sa inyo. Anong sinasabi mong bata ka? Maputla si Teofilo, pero pumikit si Elmaro at hindi siya pinansin. Ang tanging nagawa lang ni Teofilo ay titigan si Elmaro. Pagkatapos nito, sumuko na siya at umalis. Nakita ni Sam na galit na lumabas si Teofilo sa kwarto. Hindi na niya ito tinanong. Pumasok siya sa kwarto. Mr. McBride, si Elder Master McBride, naningkit ang mga mata ni Elmaro at malalim ang boses na nagsalita. Huwag mo siyang pansinin. Matigas lang ang ulo ng matandang yun. Pagsisisihan niya yan balang araw. Samantala, hinarang si Valeria ng mga bodyguards na lumakad siya sa koridor. Magsasalita na sana siya nang makita niya si Sam na palabas ng kwarto, kaya kagad siyang nagsalita. Mr. Thompson, tinignan siya ni Sam at lumapit ng hindi nagbabagong ekspresyon. Nandito ka? Nandito ako para makita si Mr. McBride. Kamusta siya? Mukhang nag-aalala si Valeria at hindi ito nagpapanggap. Bumuntong hininga si Sam. Hindi pa nagigising si Mr. McBride. Hindi namin alam kung magigising pa siya. Maaaring hindi na. Bakit? Hinawakan ni Valeria ang braso ni Sam. Pwede ko ba siyang makita? Kahit sandali lang, please. Nangilang si Sam. Hindi siguro magandang idea yan. Nagmamakaawa si Valeria sa kanya. Please, Mr. Thompson, hayaan mo kung makita siya. Hindi siya hinarangan ni Sam at sinabihan ng mga bodyguard na papasukin si Valeria. Mabilis siyang pumasok sa kwarto.
Kumirot ang puso niya nang makita si Almaro nakaratay sa kama. Hindi niya kailanman naisip na patayin si Almaro. Hindi niya ito kailanman sasaktan at gusto niya lang itong mahalin kahit sandali. Kasalanan itong lahat ni Isabela sa pagpapalit niya ng vaccine at paglalagay kay Almaro sa sitwasyon na to. Ginawa ito ng babaeng yun. Dahan-dahang lumapit si Valeria sa kama. Hawak-hawak niyang sarili niyang kama. Marahang bumukas ang nakatikom niyang mga labi. Almaro. Nang makitang walang reaksyon, ang lalaki sa kama, naupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng malamig nitong kamay. Almaro, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ko gustong saktan ka. Gusto lang kitang iligtas. Nabasa ng luha ang mga mata ni Valeria. Kahit na sandaling oras lang niya nakasama si Almaro, kahit na bilang Valeria, alam niyang hindi galit si Almaro kay Valeria at magandang simula yun. Meron na rin siyang pagkakataon. I'm sorry Almaro, kasalanan ko to dahil itong lahat kay Isabela. Gusto niya akong i-frame at pinagpalit ang vaccine. Hindi ko talaga alam na malaking epekto nun sa'yo Almaro. Ayaw kong mamatay ka. Hinawakan ni Valeria ang mukha ni Almaro. Anong ginagawa mo? Isang boses ang narinig mula sa labas na ikinagulat ni Valeria. Tumalikod siya at nakita si Isabela na nakatayo sa pintuan at nakatingin sa kanya. Tiningnan ni Valeria si Almaro at saka tumayo. Seryosong kanyang ekspresyon. Pinagpalit mong vaccine at ikaw ang dahilan kung bakit siya ganito. Bakit ang lakas pa rin ang loob mo na magpakita dito? Dahan-dahan sumagot si Isabela. Tinrider mo si Mr. Robles at nakipagtulungan ka kay Charles. Gusto lang kitang pigilan. Lumapit si Isabela kay Valeria. Sigurado ako na alam mong nangyayari sa pagitan ni Charles at ng mga McBride. Bakit ko hahayaang makuha ni Charles ang pagkakataong ito? Nangalit ang mga ngipin ni Valeria. Kung ganun, biro lang ang turing mo sa buhay ni Mr. McBride. Mas lumapit si Isabela at saka ngumiti ng makahulugan. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit naging affected ng virus si Almaro? Anong ibig mo sabihin? Nagbagong ekspresyon ni Valeria at sinubukan niyang umiwas sa eye contact. Bakit ito sinasabi ni Isabela sa kanya? Tamang rinig mo. Pinatong ni Isabela ang kamay sa balikat ni Valeria at ngumiti. Bakit ka natataranta? May tinatago ka ba? Nakakuyom ang mga kamao ni Valeria dahil masamang kutob niya. May nalaman ba si Isabela? Imposible. Wala siyang iniwang bakas kaya papaano niya malalaman? Alam mo ba? Meron akong kilalang babae sa Loxelia 9 years ago. Valeria Mordin ang pangalan niya. Kinilabutan si Valeria sa mga salitang yon at namutlang mga daliri niya. Tumabi sa kanya si Isabela. Nagtataka ako. Hindi lang nakatayo dito ngayon si Valeria na namatay na sa sunog 3 years ago. Pero hindi niya rin ako nakikilala. Kung hindi ka namatay sa sunog na yon, sino? Wala akong idea. Nasa ospital na ako nung nagkamalay ako. Malalang pagkakasunog ng mukha ko, kaya ako nagpa-plastic surgery. Marami akong hindi naaalala. Sinusubukan ni Valeria na kumalma. Hindi siya pwedeng mahulog sa patibong na to. Talaga? Lumingon si Isabela para titigan siya at saka tumaas ang kilay. Pwede mo palitan ang mukha mo, pero wala akong makitang anumang bakas na Valeria sa'yo. Nagtataka talaga ako kung paano ka naging ibang tao sa loob ng 3 taon. Meron din ako nagtatandaang babae dahil sa katawan mo. Nagsimulang pagpawisan si Valeria. Tumayo si Isabela sa tabi niya at dalawang mga salita ang lumutang papunta sa kanyang mga tenga. Rosita Geronimo. Parang bangungot ang mga salitang yun sa kanya. Minumulto siya, hindi siya makatakas. Habang buhay na nakadugtong ang pagkataong nakatago sa loob ng katawan niya. Kaya naman nanigas ang katawan niya nang banggitin ni Isabela ang pangalan niya at nagsimula siyang mahirapan na huminga. Hindi ako si Rosita Geronimo. Ano ang gagawin ni Valeria ngayong alam na ni Isabela kung ano talagang pagkatao niya? Nalalapit na ba ang katapusan ni Rosita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.